to be with your fellow brethren and study your word, specifically the book of Revelation. Muli namin sinasariwa yung aming pag-aaral dito, pagkaman ito na-preach na po ito sa amin mga nakataon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maalala ang mga bagay nito sa pagkilos sa Banal na Espiritu, as bigyan namin ng diin yung bigat at yung mga katotohanan nito. Nawa Panginoon na hindi lang ito pantagdag kaalaman sa amin, maging katotohanan sa aming pang-araw-araw na buhay, bilang sama na ito. So samahan niyo kami, Panginoon, sa oras na ito para magbigay ng puri, magbigay ng honor and respect, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo pong bawat isa magpasako, primarily sa iyong salita. Maraming po salamat. Pamusang ko dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, sige po. Sige po. Meron po kayo mga delivery at operations. Okay. So itutuloy po natin yung ating naiwang verses sa Revelation chapter 1. At ang focus po natin pag-aaralan ngayon ay yung verses 11 hanggang 16. Sa mga nakaraang pag-aaral natin, nakita natin na alam natin na ito ay si John ang nakakita ng Revelation. May mga natalaki na tayong mga nakaraan, hindi na natin siya babalikan. If we have copies ng ating mga lesson, pwede niyo po siyang balikan. So I'll be just reading po yung ating verse sa ating pag-aaral sa Revelation chapter 1, verses 10 to 16. Sabi po dito, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet saying, write what you see in a book, and send it to 7 churches, to Ephesus, to Smyrna, and to Pergamum, and to Thyatira, to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw 7 golden lampstands. In the midst of the lampstand, one like a son of man, clothed with a long robe, with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like a roar of many waters. In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. So sa teksto na ito, makikita natin na meron na namang dinidescribe si John sa kanyang nakita. At yan po yung pag-aaralan natin ngayong Bible study natin. We know na itong specific na letter na ito ng Book of Revelation ay para sa 7 churches na binanggit dito sa mga verses natin. Kaya pag narating sa Bean at si Francis. Sa likod. Yan. So, makikita natin dito na ang recipient o tagatanggap ng liham ay 7 simbahan, 7 churches. And kung babalikan natin yung ating pag-aaral sa mga nakaraan, we know pati yung number 7 ay hindi natin tinitingnan ito as a literal lang siya numero. Though, sa context, alam natin na totoo yung 7 simbahan na talagang literal na simbahan. Pero on the other way around, kapag pinag-uusapan natin yung pag sinasabi ni John na 7 lampstand, nakita niyo ito, 7 stars, nakita niyo yung mga words. Eh, meron pa po siyang merong malalim na ibig sabihin na 7. And we know na ang nasabi natin from the last time, kapag sinasabing 7 o 7, ito ay nagpapakita ng perfection, kompleto. At kaya nga sa Genesis, 7 araw nilikha ng Diyos ang mundo.
Hindi 6, kundi 7. Nagpapakita din po ito ng perfection ng kanyang creation. Diba? Kaya nga sinabi ni Yahweh sa lahat ng kanyang nilikha, patapos niyang i-create ang lahat ng mga bagay, ang lagi niyang sinasabi, it was very good, it was good. Kasi it is perfectly created by the Lord. So ngayon, meron po akong ginawang commentaries from William Hendrickson. Ito yung explanation niya kung ano yung nararamdaman ni John habang pinapakita yung vision sa kanya ng Panginoon. Sabi ni William Hendrickson, and by the way, sa likod po ng mga copies ninyo, nilagay ko po dyan yung mga resources na ating pinagkuhaan. Just so you know, para po hindi tayo, itong ating pag-aaral, gusto ko pong sabihin na hindi po ito invento ng pastor ninyo or ako lang ang gumawa niyan, sarili kong sikap. Pero po tayo mga pinagkuhaan ng mga theologians at mga books na resources natin, mga teachers and mga bihasa din sa pag-aaral ng Book of Revelation para hindi tayo naliligaw. So, nandiyan po yung resources sa likod. So, medyo madami-dami, pwede rin kung hanapin yan sa internet. So, anyway, sabi ni William Hendrickson, sabi niya, suddenly, the earth seems to sink away under his feet. Ang pinag-uusapan, ang tinatalakay si John. Para bang sinasabi ni William Hendrickson, parang si John ay nawawala doon sa realidad ng earth sa mundo. And his soul seems to be liberated from the shackles of time and space. In other words, para bang si John ay umaalis sa physical na mundo. Kasi nga, kung babalikan natin yung verse kanina, sabi ni John, I was in the Spirit in the Lord's day. Diba? Si John daw ay nasa Spirito nung araw ng Panginoon. So, hindi sinasabi ni John, hindi lang ito physical, kundi spiritual na katotohanan. Kaya yung comments ni William Hendrickson, ganun. Sabi pa niya, he is taken out of the contact with the physical world around about him. He is in the Spirit. Si John. He sees indeed, but not with physical eyes. Ganyan yun. So, habang nagpakita si Jesus Christ ng vision kay John, nakakakita si John. Nakakakita si John, pero hindi sa pamamagitan ng mga physical na mga mata ni John. Kasi nga spiritual thing siya eh. Spiritual na mga bagay. Try to imagine that. Ibig sabihin yung vision na yon, pwede natin matawag na in a way perfect. Kasi hindi mo makikita yung vision ng Panginoon kung hindi perfect yung vision mo bilang isang tao sa spirit, sa spiritual realm. Kasi nga, yung mga katotohanan ng spiritual ay hindi makikita ng physical na mga mata. Diba? Katulad ng sinabi ni Paul, no eye has seen and no ear has ever heard. Hindi daw nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng mga tenga kung ano yung mga inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Eh, ganun din yung makikita natin dito sa kalagayan ni John. Sa comment ni William Hendrickson, pinapakita niya na ganito yung kalagayan ni John habang nagpapakita ng vision si Jesus Christ sa kanya. He hears, but not with the physical ears. He is in direct spiritual contact with his Savior. He is alone with God. Kaya napaka-importante yung word na sinabing, he was in the Spirit in the Lord's day. That means to say na yung moment na yun, bagamat alam niya na ito ay araw ng Panginoon, sinasabi ng madami, ito ay araw ng Diyos, linggo nangyari in the Lord's day, yung pagpapakita ng vision ni John, that moment, nagpapakita kung gaano ka-importante yung sacredness ng araw na yun. Ibig sabihin, talagang hiniwalay ng Panginoon yung pagkakataon ngayon para ipakayag kay John yung mga dapat niyang makita in a vision. Di ba magandang application yan sa atin whenever we are doing the Lord's Day service na wala dapat tayong nakikitang ibang sentro kundi ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating paglilingkod sa araw ng Panginoon in the Lord's Day. Kaya sabi dyan, balikan nyo lang po yung mga verses na nilagay ni William Hendrickson for you to review. He is wide awake and every avenue of his soul is wide open to the direct communication coming from God. Ibig sabihin talagang direktang nakakita spiritually si John in Jesus Christ. Yung isinisiwalag na hindi ni Jesus Christ kay John talagang naririnig, nakikita niya yung vision na ito.
Kaya nga po, di ba, naniniwala tayo bilang mga mananampalataya kapag ang isang mananampalataya ay namatay ngayon. Namatay siya ngayon. Yung kanyang soul, yung kanyang kalagayan ay nasa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nararanasan na ng iyong isang mananampalataya na ito yung kapayapaan, kaligayahan. Pero, hindi pa yung kompleto. Hindi pa yung kahustuhan. Kasi, pagbalik pa ng Panginoong Jesus, ibabalik yung physical body. Magbibig yung soul at physical body. At doon mararanasan completely nung isang mananampalatayang namatay at muling namuhay kasama si Jesus yung complete joy. Though, sa kalagayan nila ngayon, meron ng kaaliwan, meron ng comfort. Gaya ng kagandahan sa perspective ng Christianity. Kapag ang isang Kristiyano ay namatay, nasa piling siya ng Panginoon, nasa presensya siya ng Diyos. Diba? To be away in the body, sabi ni Paul, is to be in the presence of God. And that's true. Kaya sabi dito, kung mapapansin natin, merong binanggit, ito na natin sisimulan. Sabi dun sa verse 11, write what you see in the book, send it to the 7 churches, then binanggit niya yung mga 7 churches, ito po yung sinabi ni John, then I turned to see the voice, may boses, that was speaking on me, and turning into a golden lampstand. Pero bago natin palapuntahan yon, tingnan muna natin yung sinabi dun sa verse 10. I heard behind me a loud voice like a trumpet. Nakita niyo po? Balik tayo dun sa verse 10. I heard behind me a loud voice. Malaking boses, malakas na boses na para daw isang propeta. Now the question, bakit trumpet? Diba? Sa 1 Corinthians, binanggit din dyan ni Paul na darating, sa tulog ng trompeta, darating daw ang Panginoon. Diba? Doon daw darating. Kaya yung iba, ginagawang literal. Kapag may narinig na doon na nakikita ko yan sa Facebook, parang may narinig lang silang something sa langit. Ang lakas ng ubong. Pero may scientific explanation kung bakit may ganun tunog. Iniisip ng iba, na darating ng Panginoon. Mahal ba? Hindi naman dumating ang Panginoon. So whenever, sabi po sa ating pag-aaral, kapag ginagamit yung salitang trumpet, meron pong gustong ituro, may gustong sabihin ng Panginoon. Whenever God had anything to impart to His people, kapag ang Diyos daw may gustong sabihin sa kanyang bayan, sa lumang tipan, ginagamit po yung salitang trumpet, yung trumpet sound. So ibig sabihin, nung sinabi ni John, doon sa kanyang liham na a loud voice like a trumpet, ibig sabihin may gustong sabihin ng Diyos. May gustong iparating ang Diyos kay John. At ganoon din dapat yung ating tingnan sa mga trumpet. Kasi sa Matthew, nababasa din yan na sa trumpeta, darating ang Panginoon. So, pag sinabing trumpet, may gustong sabihin, bigyan diin ang Diyos. So, bakit natin nasabi ito? Of course, hindi tayo namumula. Maliwanag sa mga lumang tipan, in the Old Testament, kung paano ginagamit yung trumpet. Tingnan niyo po sa Exodus chapter 19, verse 16 to 17. Sino pong gusto magbasa niyan? Yan po sa copies ninyo meron. Exodus chapter 19, verse 16 to 17. Kita nyo? Ito yung moment na natakot yung mga Israelita. Pero, ang naririnig ng mga Israelites, kulog at tidlang. Pero si Moises, naririnig din boses ng Diyos. And dito, makikita natin na may gustong sabihin ng Diyos sa mga Israelita. By the use of trumpet, ibig sabihin, this is an important thing, Moises. Ito ang sabihin mo sa kanila. May chapurado, may sopas, sis, yan? Pwede mo po. So, dito makikita natin, yung trumpet, may binibigyan diin ang Panginoong Diyos na dapat ituro sa mga Israelita. Pag binasa niyo pa nga yan sa Exodus, talagang takot na takot yung mga Israelites na lumapit doon mismo sa bundok, kaya ang pinalapit nila si Moises.
So, dyan nakikita natin bakit voice sound like a trumpet. Hindi literal. Kundi may sagot yung Bible sa Lumang Tipan kung bakit ginamit yung salitang trumpet sa Revelation. Right? Sa Joshua chapter 6 verse 5, sino po gusto magbasa? Joshua chapter 6 verse 5. Sige, nandiyan na po yan. Ayan. Sino gusto magbasa? Wala po kayo mahiya. Ayan. And when they make a long fast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet. So, ang context na naman, Amy, ang context nito, yung Wall of Jericho. Di ba? Wall of Jericho, babagsak. Pero, ang inutos sa kanila, mag-blow kayo ng horn, malakas para bumagsak yung Wall of Jericho. So, in other words, mga kapatid, kung bakit ginamit ni John yung voice like the sound of a trumpet, hindi dahil vision lang yan out of the Word of God. Si John, alam niya na sa Lumang Tipan, ginagamit yung trumpet to put something emphasis sa sinasabi ng Panginoon. So kaya ginamit dito sa vision niya, ang sabi niya, I heard behind me a loud voice like a trumpet. And then, biglang sinabi nung ni Jesus Christ, write what you see in a book. Ibig sabihin, nagbibigay emphasis ito na mahalaga. Mahalaga itong sasabihin, mahalaga itong isusulat mo sa 7 simbahan na ito. And of course, again, katulad ng sinabi natin kanina, when we're speaking about 7 churches, nakalagay nga dyan, kung titignan ninyo yung Revelation chapter 2 and verse 3, chapter 3, yung pagkakasabi sa verse na ito, ganun din yung pagkakasunod-sunod sa Revelation chapter 23. Yung unang sinulatan, talagang yung unang sinulatan yung Ephesus, sumunod Smyrna, sumunod Pergamum. Ano talaga sila? May pagkakasunod-sunod. Pero, katulad ng pinag-aralan natin, nakalagay nga dyan, sabi ni Stephen Berg sa kanyang commentary, 7 being the number of completeness could suggest that the message to the 7 churches is applicable to the total church throughout the world. Meaning to say, in context, totoong literal na 7 churches, pero sa katunayan, pag sinabi natin 7 churches, lahat ng mananampalataya. All churches. Not physical church. When we say church, it is the body of Christ. All around the world. Okay? So yan yung makikita natin doon sa unang vision na sinabi ni Jesus Christ kay John. Now let's proceed on this. Nakita nyo, nilagyan na natin ng title, yung Christ's visible appearance in John's vision. Dito po sa verses na ito, dinidescribe po ni John kung paano niya nakita si Jesus Christ. Kung anong vision na makikita niya dito kay Jesus Christ dito. So, makikita natin dyan una sa verse 12. Sabi dyan sa verse 12, balikan natin. Sabi po, hindi ko nababasahin yung Then I turned to see the voice. Isipin niya, una, narinig niya sa likod niya yung boses. Of course, kapag tayo ay kumakausap, dapat talagang haharap tayo. Si John sa spiritual realm, humarap siya. At nung pagharap niya, nakita niya, nagsasalita ang Diyos, nagsasalita si Kristo. Anong description niya kay Jesus Christ? At sabi, then I turned to see the voice that was speaking to me, and on a turning, ito na naman. Nakita niyo yung 7? I saw 7 golden lampstands. Right? So kaya po mga kapatid, if we are going to take this literally, literal na 7, literal na lampstand, anong itsura nun? Di ba? Kita mo, lampstand, literal ba siya? Nakikita. So, dito po, makikita natin, ano ba yung ibig sabihin nitong lampstand na to? Sabi kasi, so 7 golden lampstands. Alam niyo mga kapatid, ang lampstand is ginagamit po yan sa Lumang Tipan as ilaw. Kung familiar po kayo, branches po yan.
Isang hawakan, tapos dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakita niyo yun? Yung ganong image. Yan. Yan. Ayan yung lampstand. Okay? So dito, as we can see, nakita ni John, alagi sa bullet, the glory of the Lord Jesus Christ in these verses. Pinapakita ni Jesus Christ yung kanyang kaluwalhatian. Diba? This is the first vision in a series of a fantastic heavenly manifestation that were given to John to record. Dahil nga sobrang spiritual yung datingan na ito, una niyang nakita, 7 golden lampstand. Ngayon, ang tanong natin, ano ang purpose nito? Ang Greek word po ng lampstand na ginamit dito sa verse na ito is lognia, which means lampstand. Ito po yung, sinabi ko kanina, 7 branches. Nakita niyo para siyang puno. Hindi siya hiwa-hiwalay. Para siyang puno, may mga branches. Yan. At kung babasahin po natin yan sa Revelation, ginamit po yung mga lampstand na word 7 beses. 7 times po natin makikita yung word na lampstand in English sa Bible. 7 beses po siya sa Revelation sinabi. So, tingnan niyo po sa Exodus. Again, mayroon na naman itong katuparan. Tandaan niyo mga kapatid, gusto ko pong bigyan din. Ang Revelation, binabalikan niya yung mga pangyayari sa lumang tipan. Tandaan niyo ha, hindi separate ang Revelation na book. Kaya nga siya Revelation of Jesus Christ. Lahat ng pangyayari sa lumang tipan, binabalik po yun at binibigyan katuparan, binibigyan ng paliwanag. Kaya hindi po dapat natin sineseparate ang Revelation sa Genesis, Exodus. Magkakasama yan. Isang kwento yan mga kapatid. Tandaan niyo ang Bible. Isang kwento yan. Hindi yan hiwalay. So, tingnan niyo po. Sabi po sa Exodus chapter 25 verse 31. Sino gusto magbasa? Wala pa. O sige, okay lang. Buksan niyo po yung mga Bible ninyo. Exodus chapter 25 verse 31. Exodus chapter 25 verse 21. 25 verse 31. Gumawa kayo ng ginawang yari sa purong ginto. Ang patungan at takdan nito yari sa pilipit ng purong ginto. Ang mga kalambutit nitong bulaklak, ang buko at mga dulot ay para ng isang piraso. Thank you, tita. So makikita natin dito, ang nagbigay ng command paano gawin yung lampstand na ito is none other than God Himself. Ito pa matindi. Ang utos ng Diyos, hindi lang yung putyo-putyong paggawa. Hindi lang kung ano-anong klaseng gift, hindi lang kung ano-anong klaseng bato. Isa sa pinakamahal pa na bato ang dapat nating gamitin. Ang sabi nga, pure gold. Tingnan nyo? It's a pure gold. So God has commanded the Israelites to make a lampstand sa pinakamahal, pinaka-expensive. Why? Kasi gagamitin ito sa kanyang templo sa tabernacle. Gagamitin tong ilawan, yung 7 lampstand na ito, ng mga priest. Ginagamit po itong nilang ilawan sa loob ng tabernakulo. Sipin nyo? And the application that we have, tama lang na dapat nating itinuturo na ang Diyos ang nasusunod sa kanyang paglilingkod. Tama lamang na hindi dapat tayo lalabas sa salita ng Panginoon. Kasi may kinuman siya. Isipin nyo, kung ang Israelites hindi niya ginawang, hindi ginawang pure gold, di ba? Pure gold. Ngayon, gold, di ba? Ngayon, yung pure gold, di ba? Gawin na natin shopwise. Di sinunod na Israelites, ginawa lang shopwise, hindi pure gold. Yari Israelites. Tapos ang mga Israelita. Pero nagbigay ng specific command ng Panginoon Dito niyo ilikain yung mga lampstand na ito. Now the question, ano ang represent ng itong lampstand na ito?
Maliwanag po sa Revelation na yung mga lampstand na yan, ito po ay rumirepresenta sa 7 simbahan. The 7 churches. Right? Bakit? Tandaan po ninyo, ang simbahan is what? The life of the world. This, tayo as a church, hindi Baptist ha, church, as people of God, we are called to be the light of the world. Kaya po yung word na ginamit doon na lumnia, yung Greek na lumnia, magugulat kayo, ginamit po yan sa Matthew chapter 5 verse 14. Buksan niyo yung Bible niyo sa Matthew chapter 5 verse 14. Yan. Yan, nakalagay dyan. Sige po, stand up. Sino gusto magbasa? Para hindi tayo, Kayo ang ilaw man sa bulan. Isang puso ng kayo sa ibabaw ng mundo hindi nagkakaroon. Yan. Alam niyo mga kapatid, minsan ang mga Christians, tinitake natin to individual. Wala naman pong problema. If you're a Christian, of course, you're supposed to be the light of the world. Hindi nga light, pati salt. Diba? Salt and light. Bakit salt? Of course, just to give you an idea, noon kasi, sa Roman times, wala silang ref. Dahil walang ref, lahat ng mga karne, ulam, nabubulok. And in order for the food to preserve, sa panahon ng Roman, panahon nila, they have to find a salt. Ang salt po ang magpe-preserve sa pagkain ng panahon na yun. Wala pang ref eh. In other words, kaya sinabi ni Jesus Christ, be salt. Why? If we are a Christian, kung tayo mananampalataya, tayo ang magpe-preserve ng katotohanan. Hindi tayo yung tayo yung babalikog ng katotohanan. We are the one preserving the word. We the church are preserving the truth of the word of God. So individually, yes, as a Christian, if you are in the workplace, paano ka magiging salt? Hindi huwag kang gagaya sa pangungurap ng mga office mate mo. Magtrabaho ka ng maayos. Diba? Yun ibig sabihin ng salt. Bakit light? As a church, mga kapatid, yan ang utos sa atin ng Panginoon. We should be the light of the world. Why? Tayo nagbibigay ng kaliwanagan sa katotohanan po, mga kapatid. Ang church na tinawag ng Panginoon para sa Kanya, ang goal natin ay magbigay ng kaliwanagan sa mga tao na nasa kadiliman. Diba? Yan ang goal ng church. Kaya nga po tayo bilang simbahan, ang goal dapat natin dito, mas paigtingin, palakasin yung ating baterya ng kaliwanagan. Paano yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Right? In order for us to be useful in the world. Kaya po yung 7 lampstand na yan, it pertains sa 7 churches. Kaya nga po, di ba, sa mga susunod nating pag-aaral, sabi ni Jesus Christ, tatanggalin ko yung ilawan sa harapan ninyo. I will be removing this lampstand in you kapag hindi kayo nag-repent. Tatanggalin ko. Ibig sabihin, yung effectiveness ng church, tatanggalin ng Panginoon. Kasi hindi nagsisisi yung simbahan sa kanilang maling pamumuhay. Ibig sabihin, kapag tinanggal yung ilawan sa isang iglesia, wala tayong saysay sa mundo. Wala tayong mabuting magiging impact bilang isang simbahan. Yun yung mga susunod natin pag-aaral. Kaya dito, makikita natin, it may be significant that John's vision of Christ was set in the midst of churches. Yan po yung makikita natin, nasa gitna siya. Ayan. Suggesting that it is in the gathered assemblies of Christians that the presence of Christ resides on earth today. Kung babasahin niyo yung verse na babalikan natin, nasabi dito, and in the midst, nakita niyo yung word, and in the midst of the lampstand. Nakita niyo po yun? In the midst of the lampstand, nakita niya yung light Son of Man. So, ibig sabihin, nasa gitna si Jesus Christ ng 7 lampstand na ito. Ano ibig sabihin? That every churches must be what? Centered in Jesus Christ. Sipin niyo yun? Pero a lot of churches right now, what? Centered in music, centered in talents, centered on money, centered on anything. But the book of Revelation and the book of the vision of John, it is always centered in Christ. Kaya napakamahalaga mga kapatid, na ang laging layunin natin ang simbahan na ito, maging sentro yung nagbibigay ng tunay na ilaw sa iglesia, si Jesucristo. Kaya mahalaga yung 7 lampstand na yan at nasa middle na yan,
walang iba kundi si Jesus Christ. Nakita niyo yung word? Magsabi doon, balikan natin yung verse. Sabi, and then I see the voice that was speaking to me and turning, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstand, nakita niyo yung word, one like a son of man. Yan. One like a son of man, clothed with robe and with golden sash around his chest. Mga kapatid, just to remind you, son of man doesn't necessarily mean anak ng tao si Jesus Christ. Saka na, di ba, sinasabi, pagpareho ng anak ng tao. Kasi si Jesus Christ, anak siya ng tao. Mga kapatid, hindi. But before we proceed, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung title ni Jesus Christ na Son of Man, 69 times po yung sinabi sa Synoptics. Ano po yung Synoptics? Ito po yung Matthew, Mark, Luke. Kasi bakit Synoptics ano po sila para magkakaparehas nung genre, mapapansin ninyo. Kaya po yung tinatawag na Synoptic Gospel. Ang sinasabi nga po ng mga historian, ang pinaka-source ni Matthew tsaka ni Luke ay si Mark. Ang tawag po sa kay Mark, Q-source. Q-source. Sa kanya nanggaling yung mga information ni Matthew at ni Luke. Pero Synoptics po siya. Kasi isa po yung, makikita niyo yung flow. No? Diyan po sa Synoptics Gospel, 69 times yung sinabi yung ni Jesus Christ o nabanggit yung Son of Man. 13 times po sinabi sa Book of John. Matthew, Mark, Luke, John. 13 beses. So kung titingnan natin po, 82 times sinabi po yan ni Jesus Christ na nanggaling mismo sa kanyang bibig. Now, bakit kaya sinabi ni John the Beloved, one like a son of man? Like, parang katulad. Isipin niyo mga kapatid. Remember, nung si Jesus Christ ay na-resurrect, di ba? Even sina Pedro, hindi nila na-recognize si Jesus Christ. Di ba? Si Peter tsaka si John nag-uusap, tapos meron silang kasama. Sa Luke chapter 24, basahin niyo. Di ba? Hindi nila na-identify na si Jesus Christ yung kasama nila. Kasi bakit? Resurrected na si Jesus Christ eh. There is something new physically and of course, spiritually, kay Jesus Christ that moment. Siguro kaya, ang sinabi dito ni John, one like son of man, kasi makita niya parang, ito ba yung son of man na alam ko na si Jesus Christ? Or parang there's still always something new kay Jesus Christ. Kasi alam niyo mga kapatid, ganun katindi yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi talaga natin maaarok yung kaluwalhatian ng Panginoon. Whenever we see Jesus Christ, we cannot even explain. Kaya sinabi ni John, one like a son of man. Now, yung son of man dyan mga kapatid, hindi dahil anak lang siya ng tao. Alam niyo mga kapatid, it was a fulfillment, katuparan po yan. At alam po ng mga Hudyo, kapag sinasabing son of man, yung mga Hudyo, hindi nila iniisip, anak siya ng tao. Ang sinasabi po ni Jesus Christ yan, bumabalik po siya sa Daniel chapter 7. Ito po ay vision ni Daniel. May vision din si Daniel. Pansinin niyo po, basahin niyo. Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Kaya binabanggit to ni Jesus Christ. Look, sino po gusto magbasa? Sige. Francis, ano po gusto mong basahin? Daniel 7, I saw in the night visions in the room, with the clouds of heaven, there came one like a son of man, and he came to the ancient of days, and was presented before him. 14, and to him was given dominion, glory, and power. But all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. Thank you, Francis. Balik tayo. Balik na lang sa verse 13. Pansinin nyo. Si Daniel, nagkaroon din ng vision. Anong nakita niya? Sabing, one like son of man. Kaya whenever Jesus Christ is saying, the Son of Man came to seek and to save which was lost, ito yung sinasabi niya. Ako yung vision. Sinasabi ni Jesus Christ, ako yung vision ni Daniel. Kung papansinin niyo to,
Ano po itong He came to the Ancient of Days? Mga kapatid, ang Ancient of Days, walang iba kundi ang Diyos. Pag sinabi mong Ancient of Days, noon-noon pa. Di ba pag sinasabi mong alamat, alamat ng taong to eh. Ibig sabihin, parang walang kasing tulad. Malupit, magaling. Itong Ancient of Days na to, noon-noon pa, nandun na siya. It describes the Son of Man. Sa vision ni Daniel, dinidescribe yung Son of Man came to the Ancient of Days. Ibig sabihin, wala pang creation, nandun na yung Son of Man. Kaya tandaan ninyo, kapag sinabing Son of Man, hindi anak ng tao. Pinapatunayan, doon pa, nandun na yung anak, kasama ng Ama at ang Banal na Espiritu. Ancient of Days. Ano pang makikita nyo? Sa verse 14, makikita nyo yung kanyang kalagayan. Tingnan nyo. Sabi dun sa verse 14, it was given dominion, glory, and kingdom. Kita nyo to, ito yung fulfillment ng speaking in tongues. Bakit? All peoples, nation, and languages. Kaya nga po yung bumagsak yung Banal na Espiritu. The people speak on the different languages. Nagpapatunay yun na ang kaligtasan marireach ang kahit sinong lingwahe. Hindi dahil para ma-perform natin yung speaking in tongues. Ang speaking in tongues nagpapatunay na magliligtas ang Diyos sa iba't ibang lahi, iba't ibang nation, iba't ibang language. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dito, ang sabi, itong mga language nito, itong mga tao ito, pagsisilbihan yung Son of Man. Isipin nyo, kung anak lang siya ng tao, bakit siya pagsisilbihan? It doesn't make any sense. Yung dominion, paghahari niya, walang hanggan. At hindi matatapos ang kanyang kaharian. Di ba? It is Jesus Christ. Kaya, nung sinabi ni John, one like a Son of Man, it pertains doon sa kapangyarihan, authority, ng pagiging Son of Man ni Jesus Christ. Yun yung vision na yun. Kaya po, ito po, buksan po ninyo. Sa Luke chapter 22, verse 69 to 70, mapapansin niyo dito, ginamit ni Jesus Christ yung word na title niya, dalawang word, Son of Man and the Son of God. Yan po, Luke chapter 22, verse 69 to 70. Yan, kaya po yung sabi, but from now on, the Son of Man, tingnan po yung wala, pakinggan nyo, shall be seated at the right hand of the power of God. Ano yung sinabi sa Daniel? Serve Him. Yung kapangyarihan, dominion, kaharian, nasa Kanya. Kapag sinabi mong seated at the right hand, nagpapakita yan ng otoridad. Authority. Kaya yung word na right hand, hindi po literal na. Di ba pag sinabi mong kanang kamay, o ito, kanang kamay ko to. Sa perspective ng Diyos, kapag sinabing si Jesus Christ is right hand, kanang kamay, nagpapakita ito ng kapangyarihan, otoridad sa lahat ng bagay. At ginamit po ni Jesus Christ yung term na yan. Seated at the right hand. Ano ba sabi? Hand of the power of God. So they shall ask, are you the Son of God? Then, ano sabi ni Jesus Christ? You say that I am. The Son of God and the Son of Man. Both naklilingin ni Jesus Christ sa kanyang sarili. Pero hindi ibig sabihin, dahil anak siya ng Diyos, ito anak ng tao. No. Mali pong interpretation yun. Maling understand. Okay? Ito pa po. Kung mapapansin niyo po dyan, meron pong statement na hindi lang Son of Man, ang nakalagay, cloth with long robe with a golden sash around his chest. Alam niyo po ito po ay kasuotan ng isang priest sa panahon ng Lumang Tipan. So yung nakita ni John, hindi lang to para katulad ng Son of Man, but nakasuot siya ng priestly garment. Pare kasuotan. Now the reason, bakit kaya nakasuot ng pare kasuotan si Jesus Christ? Mga kapatid, gusto ko pong tandaan natin. Di ba may tatlong offices si Jesus Christ? Alala niyo pa po ba yung tatlong offices ni Jesus Christ? Sige, sino nakakaalala? Bibigyan ko po ng sopas. Ano po ang tatlong offices ni Jesus Christ? Priest? Ano ba?
Prophet. Ano pa? Okay. King. Right? Sa lumang tipan, mga kapatid, may hari. Hiwa-hiwalay yan eh. Hiwalay ang hari, hiwalay ang propeta, hiwalay ang priest. Iba-iba sila ng role, di ba? Sa lumang tipan. Kaya nga si King David, hindi siya propeta. Kailangan ng propeta para malaman niya yung sinasabi ng Diyos kasi hari si David. Right? Pero si David, hindi rin siya priest. Kaya nga, di ba, nagalit ang Diyos? Pinakailaman ni Saul yung priestly office. Nagailam si Saul eh. Bad trip ang Diyos sa kanya eh. Kasi hindi pwedeng pagsamahin. Pero, ito po ang katotohanan. Si Jesus Christ, siya yung tatlo. Siya yung pinakapunong pari, siya yung propeta, siya yung hari. Kaya dito sa Revelation, kung bakit may golden robe na suot si Jesus Christ at may sash, pagpapakita po ito na ang namamagitan sa church. Sa church na sa atin, kahit doon na sa everlasting, ang namamagitan at patuloy na namamagitan sa Diyos at sa atin, walang iba kundi si Jesus Christ. He is our mediator, priest. Kaya nga hindi nyo na po kailangan na kung sino pang mediator. Diba? Ay hindi, bawal kami magbasa ng Bible kasi ang dapat namamagitan lang yung mensahero namin, yung tagabasa lang. Walang ganon. We have Christ. Meron na nga yung Panginoon. Okay? Kaya dito makikita natin, kung babasahin po natin yung Psalm chapter 110 verse 1, tsaka verse 4, makikita natin dito yung pagiging hari at pagiging priest ni Jesus Christ. Kung papansinin niyo po yung word dyan, di ba nakalagay, long robe. Alam niyo ba sa kasaysayan, kapag ang isang tao ay may mahabang robe, ito ay nagpapakita na siya ay hari. Yung pong doon, kapag ikaw, hindi ka si Superman, ha? Kasi ngayon, kapag may meron kang kapa, di ba, kasi Superman ka eh. Noon, kapag mahaba ang robe mo, ikaw ay hari. Ikaw ay king. So, hindi lang priest pinapakita dito si Jesus Christ. He is also a king. Why? Kasi maliwanag po yan sa Psalm 110, verse 1 and 4. Tingnan niyo po. Ang sabi po dyan, sa Psalm 110 lang, verses 1. O, sige. Pakibukas na lang po sa inyong Biblia. Awit 110. Ito na pala, verse 1. Yan. Sige po, sino gusto magbasa? This one. Lord says to me, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Again, si David ang nagsasalita, ang kausap, pero in the fulfillment, si Jesus Christ to. Nakita niyo po sabi ng Lord, si Lord nagsasabi siya ng Lord kay Jesus Christ. See? How can someone say na hindi Diyos si Jesus Christ? Eh ang banggit sa kanya ng Diyos, ni Lord, yung God, yung Father, is Lord. The Lord says to my Lord. Meron nyo? Ano bang sabi? Umupo ka sa aking kanan, di ba? At gagawin kong ipapailalim ko sa iyo yung iyong mga kaaway. Yan ay paghahari. Yan ay paghahari ni Kristo. Walang makakaibabaw kay Jesus Christ. Yung mga enemies niya, nasa ilalim ng ngayon pa. Yan ang kanyang paghahari. Makikita natin sa verse na ito. Tingnan niyo naman po yung verse 4. Ito naman po yung pagiging priest niya habang buhay. Yan. Sino pong gusto magbasa? Okay. Verse 4. Lima. Basahin mo na. The Lord is one, and we will choose his man. Lord is forever, the order of nation. Tingnan niyo. You are priest forever. Bakit after order of Melchizedek? Si Melchizedek po, kung babalikan niyo po sa Genesis, ano po siya? High priest. Ang matindi po kay Melchizedek, pag binasa niyo po sa Genesis, wala siyang simulain. Hindi sinabi yung kung saan siya nanggaling, magulang niya. Walang ganun. Kaya sinabi, ay priest forever after Melchizedek. Kasi si Melchizedek, priest na siya. Wala siyang simula, wala siyang dulo, he is also a priest. Now, ito ay sumasalamin kay Kristo. Si Jesu Kristo
ay parit magpakailanman. Sipin niyo yun, ha? Kaya ganito kahabag ang Panginoon sa atin bilang church. Di ba mayroon kang mga kasalanan hindi mo hinihingi ng patawad? Pasalamat ka, mayroong pulong pa si Jesus Christ na nananalangin kapag nakakalimutan mo manghingi ng patawad sa Panginoon Diyos para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. May mga kasalanan kang hindi mo hinihingi ng patawad sa Diyos, mga nakaraang linggo, nakaraang taon, pasalamat ka, mayroong tapat na punong pare na si Yesu Cristo na nananalangin para sa iyo. Siya yung nag-o-offer. Hindi niya na ino-offer yung kanyang buhay. Ginawa niya na yan isang beses eh. Ang ino-offer ngayon ni Jesus Christ, panalangin sa mga mananampalataya. Kung bakit nagpatuloy si Peter sa kanyang buhay? Kasi si Jesus Christ, ipinanalangin siya para hindi siya tuluyang bumagsak. Kung bakit kayo nakatayo ngayon, kung bakit tayo nandito ngayon, kasi meron tayong perfect priest na nananalangin para sa kanyang mga anak. Ganyan ang trabaho ni Yesu Cristo. Ganyan katindi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. And He is a priest forever. Yan ang makikita natin. Kita nyo, doon pa lamang sa verse na yun, di ba? Nakakalayo. Ang dami na natin na-discuss dyan sa verse 13 na yan. Now, let's proceed. Sabi po sa verse 14, the hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. Katulad ng sinabi ko mga kapatid, pag binasa niyo yung Daniel 7 and Daniel 10 verses 5 and 6, parehas na parehas yung vision ni Daniel sa sinasabi ni John dito. Ano ibig sabihin po nung white na yan? Yung ulo ni Jesus na maputi, pati yung kanyang wool na puti, ito po yung nagpapakita ng holiness and purity ni Jesus Christ. That Christ is holy and pure. Kaya po, kung sipin ninyo, dahil yung nakita ni John, ganun kaputi. Wala na siyang ibang describe kung gaano kabanal ang Panginoon, kaya ginamit niya yung description na white. Banal. Walang bahid karumihan. Okay? Ano bang makikita natin dyan? Sabi dyan, his eyes were like a flame of fire. Christ's eyes are like laser beams penetrating the heart of His church and its people. He is the eternal God, dazzling in holiness and purity. Ang ibig sabihin po yung flame, yung fire, His eyes were like a flame of fire. Hindi po literal. Ibig sabihin lang po mga kapatid, tumatagos yung kanyang paningin. Ibig sabihin, we cannot hide from this holy God. Yung pinakaibuturan ng mga puso natin, His eyes like a blazing fire, nakikita niya. Yan po ang ibig sabihin niya, hindi po yan literal na talagang nag-aapoy yung mata. Kaya po, napaka-importante na ma-describe natin si Jesus Christ. Kung gaano siya kabanal, ganun tayo kamadumi. Kaya nga dapat natin panalangin sa Panginoon. Diba? Lord, search me and know my ways. Diba? Dapat yun ang panalangin natin. Create a heart that is, a clean heart that is in me and lead me in the path of righteousness. Kasi hindi natin minsan alam yung ginagawa natin, akala natin tama. Pero si Jesus Christ is holy and pure. Nakikita niya yung pinakaibuturan ng ating mga puso. Hindi ka makakatago sa Panginoon. Hindi ka makakatago sa Jesus. Ayan. Yan po yung ibig sabihin ng white wool and flame of fire. Sabi po dun sa ninyo, by using similar imagery, Christ declared Himself to be the messenger of heaven, the revealer of God's glory come to grant knowledge to the beloved of the Lord. Siya po ang nagre-reveal. Dahil ang Ama, pinadala yung anak, siya po ang nagre-reveal ng plano ng Diyos. Ito po si Jesus Christ. Now, let's proceed po
sa verse 15. Yan. In verse 15, ang nakalagay, His feet, description kay Jesus Christ, His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and His voice was like the roar of many waters. Alam niyo po, yung burnished bronze po yan, sa panahon ng Ephesus, yan po yung main na trabaho nila. Mga metal workers po yung mga yan sila sa Ephesians. So, unfortunately, sa Ephesians, gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, metal works. Pero dito pinapakita na yung paa ni Jesus Christ daw, based on the image, is like a bronze. Bakit? Sabi po dyan, His feet show that He is busy on the move. He is at work amid the churches. The flowing aspect indicates that He is mobile, agile, and able to swiftly come with aid or punishment. Yun ang ibig sabihin doon ng yung kanyang feet is like the burnished bronze. Ano siya? Nakahanda siyang magparusa. Yun ang description. Di ba? Isipin ninyo. Kaya pag bumalik si Jesus Christ dito, wala nang kapayapaan. Wala na silang kapayapaan na hinihintay. Ang hinihintay ng mga tao pagbalik ni Jesus, parusa. Yun ang bitbit ng ating Panginoon Jesus. Wala nang pag-ibig. Ang pag-ibig may exercise na lang niya sa mga pinili niya at mga iniligtas. Pero sa mga hindi niya iniligtas, hindi niya pinili, they don't expect love anymore, mercy. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Yung kanyang mga paa na burnished bronze, readily nakahanda ng sumpahin sila sa kanilang mga kasalanan. Sabi po sa Expository Bible Commentary, Revelation chapter 2 verses 18, 19 to 29 might imply that the simile of feet, like burnished bronze, represent triumphant judgment. Nakita nyo? A treading or trampling down of those who are unbelieving and unfaithful to the truth of Christ. Ibig sabihin daw, yung ibig sabihin ng burnished bronze doon is pagtatagumpay ng paghuhusga ng Panginoon sa mga unbelieving, hindi naniniwala, at mga hindi tapat sa katotohanan ng Jesus. Yan. And then, mapapansin po ninyo, meron pa pong ginamit na word. Ang sabi, His feet were like burnished bronze, refined in a furnace. Ito po, nakalagay, and His voice like the roar of many waters. Ewan ko po kung na-imagine nyo ito, di ba sa isang magandang lugar, may mga waterfalls, di ba ang sarap pakinggan? Yung bumabagsak. Yun po yung roar of many waters. Ang dinidescribe po dyan, yung sinabi po sa Ezekiel 43 verse 2. Sabi po sa Ezekiel 43 verse 2, yan. Sabi doon, and behold, the glory of God of Israel was coming from the east, and the sound of His coming was like a sound of many waters. And then the earth shone with His glory. Hindi ko po ma-describe yung tunog ng many waters, pero yung sound po na yan is parang calmly and peaceful yun. So that's the voice of Jesus Christ, yung boses ni Cristo, parang ganun daw, parang bumabagsak daw ng mga many waters flowing. Yan. Sabi dyan, the whole spectrum of Christ's voice is depicted here from a gentle whisper to a majestic and thunderous roar. Yan. That means to say, mga kapatid, si Jesus Christ po ay patuloy na nagsasalita. In short, Christ is the living Word of God. He speaks to His sheep, and His sheep hear His voice and follow Him. He is speaking, Lord. Kahit na doon sa vision ni John, naririnig pa rin niya yung boses ng Panginoon. Mga kapatid, of course, we don't want to hear yung literal na voice ni God. Hindi ganun. Alam natin na nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At patuloy na nagsasalita si Jesus Christ sa kanyang salita. Kaya the voice of many waters. Yan. Now let's proceed po. Dito na po yung last verse. Sakto lang pala. In verse 16, makikita naman natin
ang nakalagay, in his right hand, he held 7 stars. Yan, 7 star na naman. May 7 lampstand. In his right hand, he held 7 stars. Anong sinabi ko po sa inyo kanina? Seated at the right hand, pagpapakita po ito ng otoridad. May authority si Jesus Christ. Now, pwede pong sabihin po ng mga, sabi po ng mga theologians, pwede po natin i-interpret yung 7 stars dito na parang creation. Sa Greek mythology, meron pong tinatawag na Pleiades. Yung parang 7 mga stars na nakikita sa bituin, pero marami sila. Ang tawag po doon, cluster, star cluster, constellation. Ang sinasabi doon ni John, na even yung mga 7 stars na yan na malalaki, in control ni Jesus. He is holding it in his right hand. Nabanggit po yung Pleiades, if I'm not mistaken sa word, sa Job chapter 9, verse 8 to 10. Ito po yung sabi. Sabi po ni Job, who alone, si God ang sinasabi nito, who alone stretched out heavens and trampled the waters of the sea, who made the bear and Orion, the Pleiades, yan po yun, yung 7 stars, and the chambers of the south, who does great things beyond searching out, and marvelous things beyond number. So, pinapakita doon na ang Panginoong Jesus ang umahawak sa mga cluster of stars ito. He's holding it. Yung kanyang authority. Tingnan niyo po yung Amos chapter 5 verse 8. Pakibukas yung Amos chapter 5 verse 8. Yan. Tignan niyo? Saying the same thing. He who made the Pleiades, inaaral ko yung yung pronunciation, nakalimutan ko. And Orion, and turns deep darkness into the morning, the darkens the day into night, who calls for the waters of the sea, and pours them out on the surface of the earth. The Lord is His name. It means to say, kaya po, sinabi ni John, na right hand he held the 7 stars. In short, pwede natin i-interpret ito na ang Panginoon, lahat ng stars right now, si Jesus Christ, He holds it. He controls it. Yun ang ibig sabihin, He held with His right hand. Hindi lang po ito sa creation. Alam niyo po ba sa political, matindi po yung word na 7 stars. Kasi po, sa panahon ni Caesar, yung point nila, yung piso. Di ba yung piso natin, nakikita natin mukha ni Rizal? Mukha ni Rizal yung piso eh. Kaya nung binaril si Rizal, ano yung sinabi ni Rizal? Sabi ni Rizal, magkita-kita tayo sa piso. After binaril si Rizal, yun sabi nila. Joke lang. Pero, sa panahon ni Caesar, si Caesar, siya po yung emperor, di ba? Yung point po ni Caesar, meron pong 7 stars. May 7 stars. Kaya very significant po ito. Kapag sinabi, pansinin niyo to, mahalaga ito. Nung sinabi ni John that he held on his right hand the 7 star, even the politician, the emperor, ay nasa kanang kamay ng Panginoong Hesus. Hindi emperor ang nagkokontrol sa sarili niya. Hindi siya yung may final say. Hindi siya yung sovereign. Hindi siya yung makapangyarihan. Kundi si Jesus Christ. On the political sense, ganun ang sinasabi dito. Kaya nga po, mapipersecute yung 7 churches na to. Kasi ang sinasabi na, there's no other king but Jesus Christ. Kaya magagalit si Nero, magagalit si Domitian. Pinapakita dito yung piso pa lang. Pag mabanggit mo yan sa panahon nila, yari ka. Si Jesus Christ yung may hawak, may authority. Yun po yung isang interpretation in political sense and in creation. Pero meron pong isa. Ito pong 7 stars na to ay pwede nating sabihin mga messengers or servants ni Jesus Christ. Na binanggit sa Revelation chapter 20, tsaka Revelation chapter 1 verse 20, tsaka Revelation chapter 2 verse 1. Yan. Sila yung mga messengers ng Panginoon, 7 stars na ibinigay sa mga 7 churches. For whose immediate benefit these things are being written in a book. By Christ's right hand, He sustains and holds up His ministers who labor among His people and His creation as well. Ibig sabihin,
Itong mga 7 stars na ito, ito yung mga pinadala ng mga ministers, mga pastors sa mga churches. Ibig sabihin, ang Diyos ang may hawak sa mga pastor. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang may authority sa mga minister nito. Sa bawat pagli-labor ng mga pastors po ninyo, mga preachers po ninyo, yung mga nag-work po sa ministers, ng mga ministries, ang Panginoong Jesus ang may hawak po sa kanila. Sila po ang Panginoon po yung may hawak sa amin. So yun po yung isang interpretation doon na 7 stars. Kaya tingnan po yung sinabi ni William Hendrickson. Sabi niya, he tells John that the 7 stars which he had seen in the right hand of the Son of Man indicate the angels of the 7 churches. Angels must be taken in the sense of pastors, ministers. Right? The Lord holds them in His right hand. He exercises absolute authority over them. They are His ambassadors. He protects them. They are safe when they obey Him and are faithful in His service. And the 7 lampstands are 7 churches. In other words, the 7 stars na ito, it pertains to the 7 angels na mga pastors po and messengers of the word of the Lord. Amen. Yan po yung makikita natin doon sa verse na yan. Now, hindi lang po yun na makikita natin. In His right hand, He held 7 stars. Ano pang sumunod? Hindi na po tayo makikita. Tatlo po kasi. From His mouth came a sharp two-edged sword, and His face was like the sun shining in full strength. Alam niyo po yung word dyan na sharp two-edged sword. Very rare lang po ginamit ni John. Ang Greek word po ng sword, two-edged sword, is rhomphaia. Kalagay po dyan. At hindi po yan nakita sa Revelation. Sa labas po ng buong Revelation, ginamit siya. And alam natin mga kapatid, alam natin to, na kapag sinabing sword, ito po ay hindi literal na sword. This is the Word of God. The Word is a symbol of Christ's Word, full of life and power. Remember? Hebrews chapter 4 verse 12. Ano sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? Sino pong gusto magbasa? Ayan. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and of the spirit, of those that are follow and discerning the thought and intention of the heart. Thank you, Brother Bob. In short, ganito ka makapangyarihan ang espada, salita ng Panginoon. May sharper, two-edged sword. Kaya yung mouth ni Jesus Christ, hindi po literal na may espada, ha? Parang kaya si Jesus Christ, may espada sa bibig. Hindi. Two-edged sword is coming from His mouth. That's the Word of God. Yan ang espada. Kaya nga po bilang mga Christians, hindi tayo dahas ang ating ang ating armas. Ang ating armas, salita ng Panginoon. It's the Word of God. Yan ang nagpapabangin, tumatagos sa pinakaluluwa ng isang tao. Yan. Yan hindi lang po yung espada salita ng Panginoon. Ito din po ay nagpapakita sa character ni Jesus. Ano bakit? Dahil si Jesus Christ, pagbalik po niya, tatabasin niya, papatay rin niya sa pamamagitan ng kanyang salita yung mga hindi mananampalataya. Kaya hindi lang po salita ng Diyos yung character. Hindi lang po yung pinapakita dito yung espada, salita ng Diyos, yung mismong character ni Jesus Christ, espada din. It is piercing. Yan. Kaya tingnan niyo po yung sinabi sa Isaiah. May fulfillment din po yun sa Isaiah. Isaiah chapter 11 verse 4. Tingnan po yung sinabi. But the righteousness He shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the heart. And He shall strike the earth with the rod of His mouth. Ano po yun? And with the breath of His lips, He shall kill the wicked. That's Christ. Kaya naman po mga kapatid, wala nang tsansa. Ang walang pananampalataya kay Kristo pagbalik niya, ito na madadatnan nilang Panginoong Hesus. Ito na ang Panginoong Hesus. Hindi na yung
maamo, hindi na yung come sinners, you find rest in me. Wala nang ganun. Sa pangalawang pagbabalik ni Kristo, ito na ang madadatnan ninyo. Tatapusin kayo ng Panginoon. Tingnan niyo pa po sa Isaiah chapter 30 verse 7. Yan. Tama ba yung verse ko? Parang maglaan tayo yung verse ko. Ano? Mali ito. Mali yung verse ko. Mali yata ako nilalagay. Iba yung text. It's about the word. Pasensya lang kung alamin ko next week. Pero ganun din po yung sinasabi doon sa Isaiah chapter 30. It's about the mouth of Christ, the judgment of Jesus Christ. Ito, hindi po ata ito. Ayan. So meaning to say, let's proceed. Tandaan po natin, Christ conquers the world through His death and resurrection, and the sword is His faithful witness to God's saving purposes. The weapons of His followers, loyalty, truthfulness, and righteousness. Mga kapatid, yan ang ating weapon. Of course, na nagmumula sa salita ng Panginoon. Now, huli na po ito. This is the last one. Ang nakalagay po sa verse 16, and His face like the sun, shining in full strength. Yung mukha daw ni Jesus Christ is like the sun shining. Saan po ito nakuha? Buksan po ninyo sa Matthew chapter 17 po muna, verse 2. Ito po yung transfiguration. Matthew chapter 17, verse 2. Meron ka? Sige po, pakibukas po sa Matthew chapter 17, verse 2. Sino po gusto magbasa niya? Ay, 17, verse 2. Matthew chapter 17, verse 2. And he was transfigured before them, and his 17 face verse 2, habang sila'y naroon. Ay, Tingnan mo dito. Okay lang po. Okay lang yan. Matthew should be Matthew chapter 13 na lang. 13 verse 43. Sige po dito. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang kanyang Diyos. At nagbuwanag ng parang araw ang kanyang mukha at nagmimingwing sa kaputian ang kanyang damit. Tingnan niyo po. Dinescribe parang araw. That's the glory, kamalatian ng Panginoon Jesus. Transfiguration. Matthew chapter 13, verse 43. Ang tama ng blessed one. Yun po He yun. was transfigured before his face. Yun po yun. Hindi na, tagal ito sa kanya. Sa kanya po yung Matthew 13, verse 43 naman. Dalawa po yung verse. transfigured din eh. Tagal ito nila. Sa Matthew chapter 13, verse 43 naman. But English na sa kanya. righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. You are years and Thank you, ate. Ilagay mo yung Matthew chapter 13, verse 43. Yan. Tingnan po yung sinabi. This time, kanina, si Jesus Christ yung nagsashine. Glory. E dito naman, mga mananampalataya. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Tingnan nyo, hindi lang yung may kalwalakian mismo si Jesus, kundi pati yung kanyang mga anak. Tayo din. We will be shining like the sun. That's the glory. We will, di ba sabi sa Bible, makikihati tayo sa kalwalatian ni Jesus Cristo. So, pinapakita po dito sa verse na yan po yung kanyang kalwalatian. The sun is a similar, familiar image of God in the Old Testament, reminding us that not only blessing, but also of judgment. The sun can burn as well as bless. Si Jesus Christ, bilang may kalwalatian, yung araw ay may liwanag, meron din siyang judgment. Pwede din ikasunog po yung araw. So may judgment pa din yung kalwalatian ng Panginoon. So, 3 application po bago tayo matapos. Number 1, practical application, seeing Christ so gloriously depicted is a great comfort for the saints. Because even though Christ remained veiled and hidden from the view of our natural eye, He appears just as majestic
powerful, and glorious to those who see Him by faith. Mga kapatid, yes, right now, di pa natin nakikita fully ang Panginoon. Pero yung revelation, tinuturo na sa atin kung ano ang magiging itsura ni Jesus Christ. Kung ano yung kanyang katangian, katayuan. Diba? So, we have to take that by faith. Kailangan panampalatayanan natin yung mga katotohanan ng ating nabasa sa verses kanina. Pangalawa, the Lord has given. The Lord has His 7 complete churches until the end. He is active and present among them all. The church is His chief work, love, and interest. He bears a unique relationship and activity with His body, the church. Meaning to say, mga kapatid, until the very end of the age, hindi po tayo papabayaan ng Panginoon Jesus. Yan ang church. Pangatlo, our faith can rest in Christ, our high priest, prophet, and king. Hindi ko pa nasabi, tinanggal ko yung pangatlo. Para siya okay na. Yan. Yung apat po dyan, pangatlo po sa akin. Christ will never disappoint us. This vision gives us someone we can trust. Christ is a person of distinguished ability, a hero of uncommon qualities, and a champion on unparalleled strength. In other words, mga kapatid, itong Kristo ang ating pinananampalatayanan, yan yung Kristo na nakita ni John on his vision. At yan yung Kristo na makikita natin sa kanyang pangalawang pagbabalik kapag tayo ay maghari na kasama ng ating Panginoong Yesus. So mga kapatid, I hope na mas lalong maging malalim yung pagtrato natin kay Jesus Christ as we are studying the book of Revelation. Diyan po nagtatapos yung ating lesson. 5th lesson po sa chapter 1 ng book of Revelation. Any questions po or any clarification? Sino po ang may paglilinaw at katanungan? May question natin? Sige po. Sino po ang may clarification? Ayos na bigyan liwanag. Any additional? Baka po meron kayong na-encounter within this day or this past few days. Yung chapter 14, paano yung describe niya is, isa din yung sa describe niya na is a shepherd. Like a shepherd, hindi niya siya said, or white, like white moon, like snow. So, yung ginamit na description is para papunta rin naman sa shepherd. Okay po, yung bull, no? Yung bull. Yes po. Maaari din po na describe din siya. Pwede din pong siya rin yung sheep na slaughter. Kasi po, tupa din po si Jesus Christ. Picture din siya ng tupa na hindi lumalaban eh. Nung siya ay in-offer. So, he is also a sheep and also a shepherd. Yes po. Magandang observation din po yun. Sige. Ano pa po? Meron pa po ba kayong questions? Clarification? Likod? Yung mga posisyon nila ba kasi mga kung wala nakikita ko, nakakangakalit kasi nakikita ko, may pintin sila ng parang sinis lang kala ko ano lang yan, parang sila may ganyan sila. Sino po? Catholic? Pala sila nakapase. Ayaw ko lang na ano na pinas nila. Eh, ang posisyon sila, sila ganun na yung gaya. Yun po, literal po talaga nila yung interpretation. Kasi po, hindi pwede pong gawin ng sino man yun. Kasi ito po ay, ang utos na yun, Israelites eh. Sa lumang tipan na konteksto kung hindi ka Israelita, bakit ka magagawa ng gano'n? Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Pero po, tama po kayo. Na-observe ko din. Sino po dyan?
Nauna na sa position pa eh. Punta sa baba. Ano, may tanong po kayo? Sige, share niyo po para ma-ito. Tanong niya. Doon sa Alam mo ba? yung surrounding church, meron din sinasabi. Ang love stand ng church, That's Totoo po yun pa. ay ano? mawala. Paula. Hindi lang Minsan po, ewan ko po kung anong context nung sinabi nung tao na yan. Pero kung sinasabi niyang nawawala na yung lampstand dahil nawawala na yung mga gusto nila sa church, wala na yung music, wala na yung sasaya-saya, matalon-talon. I think hindi po yun yung context. Pwede po natin sabihin ng isang church na wala na yung lampstand kapag ang main agenda ng simbahan ay hindi na si Kristo. Ang main purpose kung bakit pa sila nag-gather ay hindi na yung katotohanan ni Jesus yan. Pwede natin sabihin na wala na dyan yung lampstand. Wala na yung sa gitna, wala na yung nasa gitna eh. Katulad ng sinabi kanina eh, in the midst of the lampstand, nandun yung sanukan. So, yes, of course. Pwede po natin sabihin yun sa mga klase ng churches. Na iba yung agenda. Dito daw community. Pagka hindi naman, siyempre mo, kasi as the price, o kasi sa ating church, ano na lang, organization. Unfortunately, marami pong ganyan. Diba? Kapag naging biblical ka kasi, ito, tulad ng ginagawa natin, talagang people might find it na ay, hindi mahalaga yan, hindi importante yan. Stick tayo sa kung anong meron sa ano yan. So, pwede po natin gamitin ang word yun. Maaaring tanggalin na ng notion lampstand, hindi na effective, mamatay ang church because of that. Kasi wala na si Kristo. Wala na yung turo, Biblia, ang mga po yun. Sino ba po? Ang may clarification. Sige po, kung wala na, tayo tumayo at kain po tayo ng merienda pa ulit. I'll be closing in prayer po. And I hope na we benefited sa ating lesson for this evening. Let's pray. Lord, we thank you kasi Lord, maliwanag yung salita ninyo kung paano nyo dinidescribe si Jesus Christ. And all we need to do is to trust Him fully, Panginoon. We thank you na yung mga visions na ito ay hindi nyo po itinago sa amin, kundi ipinapahayag nyo po sa pamamagitan ng vision ni John na isulat sa Book of Revelation. So, Lord, tulungan po na nawa ay talagang anampalataya kami pumasa sa inyo. Katulad ng mga nangyayari sa sistema ng mundo ngayon. Maraming mga anomalies in the government, every cities, and every human being, maraming mga maguluhan, Lord, maraming mga aming naririnig na ibang balita. But this Book of Revelation, nagpaparimay sa amin that you are still the King. Even the government, hindi think kayo pa rin ang hari nito. At nagre-reign, papatuloy na hari hanggang sa iyo tayo ay dumating muli para kami ay kuwain at para maghari kasama ninyo. So ingatan niyo po bawal sa pag-uwi, pati yung mga nakasama namin sa online ngayon. Gabayan niyo po sila ingatan. We also do pray for our sick brethren, Tito Rolly, Tita Marisa, Tita Sonia, Tita Colin, and kay sarili ni Ato, sa nanay ni Brother Ato, Panginoon, and to others, Panginoon, na may mga karamdaman yun. We lift them up to you, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng strength. And Lord, as they are going through in their lives right now na mahirap at medyo struggling, nawa maging katotohanan itong Book of Revelation na ito, na kayo pa rin, ang inyong pa rin ang anak ng hari, at kami ay nasa paghahari ng inyong anak. So marami pong salamat, Panginoon. Gabayan niyo pong bawang isa. Marami pong salamat sa opportunity na we're able to hear these teachings, Panginoon. Kayo po may taas, kayo po ang mamulang. Maraming sa manalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Amen. Amen. Eh po, marami po pong sopas. Terata tayo yan. Terata.